Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Beanstings at ito ang Season 3 ng How to Go series Episode 2. Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano makapunta sa Minor Basilica and Parish of La Purísima Concepcion sa Santa Maria, Bulacan, Part 1. Maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. So, ang travel direction na ito ay commute lang ang ating gagamitin. Ang mode of transportation natin ay public transportation. So, sa travel direction na ito, gagawin nating clear ang instructions para lahat kayo ay makasunod at makapunta sa napakagandang simbahan ng Santa Maria sa Bulacan. Kahit saan ka nakatira or kung malapit ka sa mga lugar na mababanggit ko na pupuntahan natin, ay pwede nyong sundan ang travel directions na ito. Kaya kahit taga northeast or west ka pa, pwede mong sundan ang travel directions na ito. At paalala ko lang, ang mga pamasahe sa video na ito ay pwede pang magbago dahil nga sa fare hike ng Pilipinas. Kaya ngayon, ang mababanggit kong pamasahe, kung magkano yung pamasahe sa kasalukuyan na ginagawa ko ang video na ito. Ngayon, pumunta naman tayo sa travel direction para makapunta sa simbahan na ito. Dahil taga-south tayo, sa south tayo magsisimula. Una, sumakay ka ng bus na biyaheng LRT Buendia. Kapag ang karatula ng bus ay nakasulat LRT Buendia, sakyan nyo na ang bus na ito. Mas nire-recommend ako kapag ang biyahe ng bus o yung mga karatula ng bus ay nakasulat LRT Buendia, EDSA, Magallanes at De La Rosa. Kapag yan lang ang nakita nyong karatula ng bus, sakyan nyo na kaagad ang bus na ito. Huwag kayong sasakay na biyaheng LRT Buendia na merong nakasulat na Ayala. Dahil papasok pa ito sa buong Ayala at it would take 30 to 45 minutes of your travel time. Kaya paalala ko lang ulit, ang sakyan nyong bus ay yung walang nakasulat na Ayala. As long LRT Buendia ang nakasulat, mabilis ang magiging biyahe ninyo. Ang pamasahe ng bus mula Pasita papuntang LRT Buendia ay 77 pesos. Pagdating mo sa may LRT1 Hilpuyat Station sa may Buendia, ay bumaba ka na ng bus. At dumiretso ka na sa LRT1 Hilpuyat Station. Ang ikalawa mo namang gagawin, mula LRT1 Hilpuyat Station, kailangan nyong pumunta sa LRT1 Yamaha Monumento Station. Pag akyat nyo sa LRT1 Hilpuyat Station, pumunta lang kayo sa ticketing booth at bumili kayo ng ticket papuntang LRT1 Yamaha Monumento Station. Ang pamasahe mula LRT1 Hilpuyat Station papuntang LRT1 Yamaha Monumento Station ay 35 pesos. At syempre, pagdating ng tren ay sumakay ka na ng tren. Kapag first time mong gumamit ng LRT1, ito ang mga tips ko para malaman nyo kung nasa LRT1 Yamaha Monumento Station ka na. Una, inaanunsyo ng operator kung anong estasyon na ang pupuntahan mo at anong estasyon na ang napuntahan mo. Pangalawa, makikita mo naman ang mapa ng mga estasyon sa kada bagon ng LRT1. Kaya mabibilang mo kung ilang stations pa ba ang pupuntahan bago makapunta ng LRT1 Yamaha Monumento Station. At ang ikahuli, pwede kang sumilip sa labas at makita mo kung anong estasyon na ang napupuntahan. Para sa ganoon, pag nakita mong LRT1 Yamaha Monumento Station na, pwede ka nang bumaba ng tren. Ngayon, kapag dumating ka na sa LRT1 Yamaha Monumento Station, ay bumaba ka na ng tren at mag-exit ka lang sa estasyon. Ang ikatlo mo namang gagawin, mula LRT1 Yamaha Monumento Station, ay kailangan mo lang tumawid sa MacArthur Highway sa gilid ng SM Hypermarket Monumento. Ganito kasi yan. Instead na maglakad mula Yamaha Monumento Station ng LRT1 papunta sa kabila ng monumento, mag-jeep na lang tayo kasi medyo mahaba talaga ang lalakarin mo kapag nilakad mo pa ito. Kaya sumakay lang kayo ng mga jeep na biyaheng Fatima, Malanday at sabihin nyo sa jeepney driver na sa kabila lang kayo ibaba. Ang pamasahe ng jeep
mula SM City Grand Central hanggang sa kabila ng monumento ay 10 piso lang. Ang biyahe na ito ay lalagpas lang sa monumento. Kung ito yung monumento, andito ka, gaganon lang siya. Isang diretso lang yon. At kapag meron kang nakitang brown na footbridge at nasa gilid nga ito ng SM Hypermarket monumento, ay bumaba ka na ng jeep. Pagbaba mo sa jeep na ito, ay sumakay ka lang sa nakaparadang jeep sa gilid ng footbridge. Kasi ang ika-4 mo namang gagawin ay sumakay ng jeep papuntang Santa Maria. Sa binabaan mo malapit sa footbridge, meron doong nakaparadang jeep o may mga bumabiyahing jeep doon na biyaheng Santa Maria. Kapag ang karatula ng jeep ay nakasulat Santa Maria, ay sakyan nyo na ang jeep na ito. Ang pamasahe mula monumento papuntang Santa Maria ay 50 pesos. Paalala ko lang ulit, ang biyahe mula Caloocan sa monumento papuntang Santa Maria sa Bulacan ay medyo may kahabaan. Mga mahigit 1.5 oras ang biyahe mo mula monumento papuntang Santa Maria ng Bulacan. Depende pa yan sa traffic. Pero laban lang para sa La Purisima Concepcion, pupuntahan natin yan kahit anong haba pa ng biyahe. Ngayon, mahaba ang biyahe. Paano mo malalaman kapag malapit ka na sa simbahan? Ang dulo ng biyahe ng mga jeep na sinakyan mo ay ang simbahan mismo ng La Purisima Concepcion. Kaya naman pagpasok nito sa bayan, sa may tulay, dadaan yan sa tulay, pagkatapos papasok yan sa parang bayan. At pagpasok nito, kakaliwa yung jeepney na ito. Pagkaliwa ng jeep na ito, makikita mo actually sa kanan mo ang arko ng simbahan. Pag kumaliwa na yung jeep, ito na ang dulo ng biyahe ng Santa Maria. So kakababa lang natin ng jeep na biyaheng Santa Maria. So ito yung area kung saan ka bababaan. Medyo marami lang tindahan dahil ngayon po ay kapistahan. So sa area na binabaan mo, ito, dito ka mismo ibababa sa harapan ng simbahan ng Minor Basilica and Parish of La Purisima Concepcion. Kaya kapag nakita mo na yung area na ito, ayan, at syempre pag nakita mo na yung parang simbahan, ay pwede ka nang bumaba ng jeep. Ayan po, dito po ay kakaliwa po yung mga jeep dito sa area na ito. Pwede ka na pong bumaba ng jeep at maglakad ka lang ng diretso para makapunta sa simbahan. Kaya naman, pagkaliwa ng jeep ay pumara ka na at bumaba ka na ng jeep. Pagbaba mo ng jeep, nasa harapan mo na mismo ang arko ng simbahan, kaya maglakad ka lang ng padiretso at makapupunta ka na sa Minor Basilica and Parish of La Purisima Concepcion sa Santa Maria, Bulacan. Ganun lang kadali para makapunta sa Minor Basilica and Parish of La Purisima Concepcion. Ngayon, alam na natin kung paano makapunta sa Minor Basilica and Parish of La Purisima Concepcion ng Santa Maria, Bulacan. Ngayon, alam na natin kung paano makapunta sa simbahan na ito. Puntahan na natin dahil madali lang naman makapunta sa simbahan na ito. Magandang makapunta sa simbahan na ito tuwing kapistahan ng La Purisima Concepcion de Santa Maria. Ito'y ginaganap tuwing buwan ng Pebrero. Ang buong Pebrero ay kapistahan ng La Purisima
Purisima Concepcion. Ganon kamahal ng mga Bulakenyo at ng mga taga Santa Maria ang Pintakasi at Birhen ng bayan na ito. Pero ang pinakasimula ng kapistahan ng La Purisima Concepcion de Santa Maria ay ginugunita tuwing first Thursday after February 2. Ang kapistahan ng La Purisima Concepcion de Santa Maria ay first Thursday after Feast of the Presentation of the Lord and Purification of Our Lady. At bigyan din natin ng karangalan at pagpuri ang La Purisima Concepcion de Santa Maria dahil isa itong canonical coronada o pontifical crown image dito sa Pilipinas. Follow nyo rin syempre ang mga official social media pages ng La Purisima Concepcion. Ang mga link ng mga social media pages nila ay nasa description below. At syempre, makikita nyo rin ang mga social media pages ng Beans Things. Kaya i-follow nyo kami sa aming TikTok channel na Beans Things or @BeansThings. I-follow nyo rin kami sa aming Instagram account na _BeansThings. I-like and follow nyo kami sa aming Facebook page na Beans Things. At of course, mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na Beans Things para updated kayo sa mga future vlogs natin at sa mga How to Go series episodes natin. Kaya ngayon, tapos na ang video na ito at maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. Naway lahat tayo ay makapunta sa simbahan ng Minor Basilica and Parish of La Purisima Concepcion sa Santa Maria, Bulacan. Have a blessed trip and God bless to all of you. Viva la Virgen! Viva!